Masyadong mataas ang dosage ng pampagana na ininom ng pasyente. Mukhang hindi kinaya ng puso niya ang stress ng pakikipagtalik kaya siya nag-collapse. Ang bawat salita ng nurse ay tila mga bubog na pilit ibinabaon sa lalamunan ni Trinidad. Tuyot, mahapdi, at halos hindi niya malunok. Sa gitna ng malamig at amoy gamot na pasilyo ng ospital, nanigas ang kanyang buong katawan. Ang kanyang suot na bestida ay basang-basa pa rin mula sa malakas na buhos ng ulan sa labas. Dumidikit sa kanyang nanginginig na balat. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang yakap ang isang kahon ng bibingka, ang paborito ni Anton. Nilakad niya ang 5 kilometro mula sa kanilang baryo hanggang sa opisina nito sa Kabayanan. Tinitiis ang bawat patak ng ulan at ang hapdi ng kanyang mga binti dahil lamang sa isang pangako. Ika-10 anibersaryo nila ngayon. Akala niya magugulat ang kanyang asawa sa munting sorpresang ito. Pero siya ang ginulantang ng tadhana. Mula sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang babae. Si Bella, ang sekretarya ni Anton na laging mabango at maayos ang suot. Ngunit ngayon ay gulo-gulo ang buhok at may bahid ng takot sa muka. Doon pa lamang, unti-unti nang nadudurog ang puso ni Trining. Hindi na kailangan ng mas malalim na paliwanag. Ang ExiCap Q, ang mga bulungan ng mga kawani sa opisina, at ang hitsura ni Bella ay sapat na para isampal sa kanya ang katotohanang pilit niyang itinanggi sa loob ng maraming taon. Trinidad, anong ginagawa mo rito? Isang matalim at mapanghusgang tinig ang bumasag sa katahimikan. Humahakbang palapit si Doña Esmeralda, ang kanyang biyenan, na animoy isang reynang nabulabog sa kanyang trono. Hindi pa man nakakasagot si Trining. Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisinggi ang umalingaw-ngaw sa buong sinto. Bumagsak ang bibingka sa sahig. Ang mainit-init pa sanang kakanin na pinaghirapan niyang lutuin ay humalo sa dumi ng semento. Wala kang kwentang asawa. Dahil sa pagiging mababa mo, kaya napilitan ng anak ko na humanap ng ibang mapaglilibangan. Look at yourself, Trining. Mukha kang basahan. Payahiya ang pamilya natin dahil sa hitsura mo. At ngayon, gusto mo pang ipagkalat ang nangyari? Mabilis na dinaluhong ng matanda ang kanyang bisig. Kinaladkad siya palayo sa mga nag-uusisang mata ng mga nurse. Si Anton po. Kailangan ko siyang makita. Bulong ni Trining. Ang kanyang boses ay parang mitsa ng kandilang malapit ng mapundi. Manahimik ka. Hinding-hindi ka lalapit sa kanya. At tandaan mo ito. Kung may makarating na balita sa labi tungkol sa gabing ito, titiyakin kong mamatay ka sa gutom kasama ang pamilya mong hampas lupa. You owe us everything, Trinidad. Utang mo sa amin ang buhay na meron ka ngayon. Huwag mong sisirain ang pangalan ng mga Sandoval dahil lang sa selos mong walang kwenta. Iniwan siyang mag-isa ni Doña Esmeralda sa gitna ng malamig na lobby. Ang bawat taong dumadaan ay tila mga aninong walang pakiramdam. Ang init ng kanyang pisngi ay unti-unting napalitan ng panginginig ng buong katawan. Tiningnan niya ang bibingka sa sahig, durog, marumi, at wala nang pakinabang, kagaya ng kanyang puso. Naisip niya ang bawat sentimo na itinago niya mula sa paglalaba at pagmamasahe sa mga kapitbahay para lang may maidagdag sa pambayad ng utang ng pamilya Sandoval. Naisip niya ang bawat gabing naghintay siya sa hapagkainan habang si Anton ay nasa kandungan na pala ng iba. Nilulustay ang dangal na binuo nila ng 10 taon. Ang lahat ba ng sakripisyo ay sadyang nauuwi sa ganito? Ang pag-ibig ba ay isang malaking pagkakamali kung ang tanging kapalit nito ay ang paulit-ulit na pagyapak sa iyong pagkatao? Tumayo si Trinidad, hindi para lumaban, kundi dahil wala na siyang lakas na manatiling nakaluhod. Sa bawat hakbang niya palabas ng ospital, tila lalong bumibigat ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balikat. Gaano pa ba karaming sakit ang kayang tiisin ng isang pusong wala nang ibang alam, kundi ang magmahal at magsakripisyo? Ang mansyon ng mga Sandoval ay hindi kailanman naging tahanan para kay Trinidad. Sa bawat pag-apak niya sa makintab na sahig na gawa sa nara, tila may mga matang mapanghusga na nakatitig sa kanyang bawat galaw. Isa itong gintong hawla na unti-unting sumasakal sa kanyang hininga.
Pagkadating niya sa bahay mula sa ospital, hindi man lang siya pinayagang magpalit ng kanyang basang damit. Pinatawag siya agad ni Doña Esmeralda sa loob ng library, kung saan ang amoy ng lumang papel at mamahaling pabango ay tila lalong nagpabigat sa hanging kanyang nilalanghap. Umupo ka, Trinidad, utos ng matanda habang abala sa pag-aayos ng ilang dokumento sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng galit, ngunit ang lamig nito ay mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Naupo si Trining, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nay, kumusta po ang lagay ni Anton? Sabi po sa akin ng nurse. Huwag mo nang intindihin ang narinig mo sa ospital. Ang mahalaga ngayon ay ang proteksyon ng pamilyang ito. Putol ni Doña Esmeralda, sabay lapat ng isang makapal na folder sa harap ni Trining. Alam mo naman kung gaano kami kabuti sa'yo, di ba? Noong mamatay ang tatay mo at mabaon kayo sa utang, sino ang sumalo sa inyo? Sino ang nagpakasal sa'yo sa kaisa-isa kong anak kahit wala kang maipagmamalaking yaman? Ang bawat salita ay tila latigo na humahagupit sa likod ni Trining. Ang utang na loob, iyan ang tanikalang laging ipinapaalala sa kanya sa loob ng 10 taon. Opo, Nay, malaki po ang pasasalamat ko, mahinang tugon ni Trining. If you're truly grateful, then you should protect this family's future. Anton is weak right now. Marami siyang maling desisyon na nagawa because of stress. At itong mga papeles na ito, tinuro ng matanda ang mga dokumento, ay para masigurong hindi mawawala ang mga ari-arian natin kung sakaling may mangyaring masama. Kinuha ni Trining ang ballpen, ngunit bago pa niya idikit ang dulo nito sa papel, nahagip ng kanyang mata ang isang salita. Transfer of ownership. Ang lupang minana niya mula sa kanyang ama, ang tanging alaala ng kanyang kabataan sa probinsya, ay nakasulat doon. Ililipat ito sa pangalan ni Anton bilang garantiya sa isang malaking loan. Nay, bakit po pati ang lupa sa probinsya ay kasama rito? Iyan na lang po ang natitira sa pamilya namin. May panginginig sa boses na tanong ni Trining. Sandaling tumigil ang mundo. Tumayo si Doña Esmeralda at lumapit sa kanya. Hinawakan ang kanyang balikat ng napakahigpit na tila ba ibabaon ang mga kuko nito sa kanyang balat. Are you doubting me, Trinidad? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, itong lupa na ito ay maliit na sakripisyo lang kumpara sa kahihiyang dinala mo sa amin ngayong gabi. Isipin mo ang mga anak niyo sa hinaharap. Isipin mo ang nanay mong may sakit. Gusto mo bang bawin ko ang lahat ng tulong na ibinibigay ko sa kanya? Napapikit si Trining. Ang bawat salita ni Doña Esmeralda ay parang lason na unti-unting pumapasok sa kanyang isipan. Ginagawang mali ang tama at tama ang mali. Pakiramdam niya ay siya nga ang may kasalanan. Siguro kung naging mas mabuting asawa siya, hindi maghahanap si Anton ng iba. Siguro kung mas marami siyang pera, hindi siya magiging ganito kadehado. Bago niya lagdaan ang papeles, tumayo muna siya at humingi ng pahintulot na pumunta sa banyo. Doon, sa harap ng malaking salamin, tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang pisngi ay may bakas pa ng sampal, at ang kanyang katawan ay tila ba isang tuyong sangga na madaling mabali. Hinawakan niya ang ibabaw ng salamin, dinarama ang lamig nito, naghahanap ng kahit anong senyales na ang babaeng nasa harap niya ay buhay pa. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero, isang anino ng Trinidad, na dati ay puno ng pangarap. Bumalik siya sa library, mahigpit na hawak ang ballpen. Mabigat ang bawat hakbang niya, na para bang dala niya ang bigat ng isang desisyong matagal niyang iniiwasan. Dahan-dahan niyang inilapat ang panulat sa papel at isinulat ang kanyang pangalan sa bawat pahina. Trinidad S. Sandoval. Sa bawat titik, ramdam niya ang lalim ng sakripisyong kanyang ginagawa. Ang bawat pirma ay tila paalala ng mga bagay na maaaring kailangan niyang bitawan at ng mga pagbabagong hindi na niya maiiwasan. Napahinto siya sandali at pinagmasdan ang dokumento sa kanyang harapan. Hindi lamang ito mga pahina ng papel para sa kanya, kundi mga simbolo ng isang mahalagang yugto ng kanyang buhay na unti-unting nagtatapos.
Huminga siya ng malalim. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kabilang panig ng desisyong ito. Ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ito ng may tapang at dignidad. Nang matapos ang huling pahina, marahas na kinuha ni Doña Esmeralda ang folder. Isang ngiting tagumpay ang sumilay sa mga labi ng matanda. Isang ngiti na hindi para sa isang anak, kundi para sa isang biktima na tuluyan nang nahulog sa bitag. "Good girl!" sabi ni Doña Esmeralda habang hinahaplos ang buhok ni Trining. Ngunit ang kanyang hawak ay tila isang babala. "Bukod dito, may isa pa akong ipapagawa sa iyo. Simula bukas, pupunta ka sa bahay ni Bella. Siya ay masama ang pakiramdam dahil sa trauma ng nangyari kay Anton. Kailangan niya ng massage therapy at ikaw ang pinakamahusay sa bagay na yon. Isipin mo na lang na ito ay bahagi ng pagbabayad mo sa mga pagkakamali mo." Natigilan si Trining. Ang pagsilbi sa babaeng sumira sa kanyang anibersaryo. Ang humawak sa balat ng babaeng kayakap ng kanyang asawa, ilang oras lang ang nakalilipas. "Nay, wag naman po iyon. Pakiusap niya." Ngunit tinalikuran na siya ni Doña Esmeralda. "Wag kang mag-inarte, Trinidad. Tandaan mo ang pinirmahan mo. Hawak ko ang lupa mo. Hawak ko ang buhay ng nanay mo. Gawin mo ang iniutos ko. O bukas na bukas din, makikita mo ang pamilya mo sa kalsada." Naiwang nakatayo si Trining sa gitna ng silid. Ang tunog ng sarili niyang mabilis na tibok ng puso ang tanging kasama sa nakakabinging katahimikan ng mansyon. "Dahan-dahan naman, Trining. Masyado kang mabigat humanap. Baka lalong sumakit ang katawan ko." Ang tinig ni Bella ay parang kaskas ng matalas na kuko sa isang pisara, nakakangilo, masakit sa tainga at puno ng panunukso. Nakahiga siya ng padapa sa kanyang malambot at mamahaling kama, habang si Trinidad ay nakaluhod sa gilid. Ang mga kamay ay basang-basa ng lavender oil na tila ba dumi na pilit kumakapit sa kanyang balat. Ito ang bahay na madalas puntahan ni Anton tuwing nagsisinungaling itong may overtime sa opisina. Ang bawat dekorasyon, ang malambot na carpet, at ang malamig na aircon ay tila ba binayaran ng bawat patak ng pawis ni Trining mula sa pagtitipid sa pambili ng bigas at ulam. "Pasensya na po, Ma'am Bella." Mahinang tugon ni Trining. Ang bawat pagpisil niya sa balikat ng kabit ng kanyang asawa ay tila isang malaking insulto sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na itinapon sa isang maruming sulok at ngayon ay ginagamit para linisin ang dumi ng iba. "You know, Trining, hindi ko naman talaga gustong abalahin ka," sabi ni Bella. Habang bahagyang lumingon, isang mapanguyat na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Pero sabi kasi ni Doña Esmeralda, you're the best masahista in town. And since stressed ako dahil sa nangyari kay Anton, well, I thought you'd understand. After all, we both care for him, right?" Hindi kumibo si Trining. Pinatigas niya ang kanyang kalooban. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nagluto para kay Anton. Ang mga kamay na naglaba ng mga barong nito. Ang mga kamay na humaplos sa noo ng asawa noong may sakit ito. Ngayon, ang mga kamay na yon ay ginagamit para paglingkuran ang babaeng naging sanhi ng pagkakaospital ng kanyang asawa. Biglang tumunog ang cellphone ni Bella sa ibabaw ng side table. Hindi ito tunog ng isang simpleng mensahe kundi sunod-sunod na pag-vibrate na tila ba may mahalagang balita. Mabilis na kinuha ito ni Bella at sandaling binasa ang screen. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Mula sa pagiging mapangapi, naging balisa at tila natatakot. Mabilis na bumangon si Bella at nagsuot ng kanyang silk robe. Hindi na pinatapos ang masahe. "Tapos na tayo. Lumabas ka na muna, Trining. May kailangan lang akong tawagan na importante." "Pero ma'am, hindi pa po tapos ang..." "Sabi nang lumabas ka na." Pasigaw na utos ni Bella. Dahan-dahang tumayo si Trining at nagsimulang iligpit ang kanyang mga gamit. Ngunit sa pagmamadali ni Bella na pumasok sa banyo bit-bit ang kanyang phone, may isang piraso ng papel ang nalaglag mula sa bulsa ng kanyang robe. Nahulog ito sa ilalim ng kama, malapit sa paanan ni Trining. Lumingon muna si Trining sa pintuan ng banyo, kung saan narinig niya ang mahinang boses ni Bella.
na tila nakikipag-argumento sa kung sino. I told you, hindi pa natatapos ang transfer. Huwag mo akong madaliin. Baka mahalata tayo ni Esmeralda. Kumabog ang dibdib ni Trining. Sa isang mabilis at nanginginig na galaw, yumuko siya at kinuha ang papel. Isinilid niya ito sa loob ng kanyang bulsa bago pa man lumabas ng silid. Paglabas niya ng condo building, sinalubong siya ng mainit na hangin ng syudad. Sumandal siya sa isang pader at dahan-dahang kinuha ang papel. Hindi ito isang ordinaryong resibo. Isa itong statement of account mula sa isang songbak sa ibang bansa. At ang pangalang nakasulat sa ilalim ng malaking pagkakautang ay hindi kay Bella, kundi kay Anton Sandoval. Ngunit ang mas nakakapanghina ay ang petsa. Ang bawat pagkakataon na sinasabi ni Anton na kailangan niya ng pera para sa investment ng pamilya ay ang mga petsa kung kailan natatalo ang malalaking halaga sa sugal. Nanginginig ang mga tuhod ni Trining. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagpirma niya sa lupa ng kanyang ama. Lahat ba yon ay para lang bayaran ang bisyo ng asawa at ang karangyaan ng kabit nito? Sa gitna kanyang pagkalito, isang anino ang tumapat sa kanya. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Isang lalaking may malalim na mga mata at maayos na tindig. Hawak ang isang payong na tila handang protektahan siya sa anumang darating na unos. Trining, ikaw ba iyan? Ang boses na yon ay parang isang himig mula sa nakaraan. Isang panahong hindi pa ganito kapait ang kanyang mundo. Trining. Ang tawag na yon ay tila isang malakas na hampas ng hangin na nagpabaling sa kanyang atensyon mula sa madilim na kaisipan. Sa harap niya ay nakatayo si Gabriel. Ang suot nitong barong ay malinis at plansado. Ang kanyang muka ay bakas ang gulat at pag-aalala. Hindi ito ang Gabriel na kalaro niya sa Pilapil noong bata pa sila. Ito ay isang lalaking may awtoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing amo ng dati. Agad na itinago ni Trinidad ang kanyang mga kamay sa likuran. Nahihiya siya. Nahihiya siya sa amoy ng langis na kumapit sa kanyang balat, sa gusot-gusot niyang damit, at sa bakas ng sampal na alam niyang namumula pa rin sa kanyang pisngi. Gusto niyang lamunin ng semento sa sandaling iyon. Gabriel, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Trining. Ang boses niya ay halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. May nilalakad lang akong kaso sa malapit. Pero ikaw, Trining, bakit ganyan ang itsura mo? Humakbang palapit si Gabriel. Ang kanyang bang-o ay humalo sa malansang amoy ng usok sa kalsada. Akmang hahawakan niya ang braso ni Trining nang mapansin niya ang panginginig nito. Ayos lang ako. Napadaan lang din ako rito. Pagsisinungaling niya, sabay iwas ng tingin. Ngunit sa paggalaw niya, nalaglag mula sa kanyang bitbit na supot ang ilang piraso ng biniling gulay na lantutay na. Mabilis na yumuko si Gabriel. Pinulot niya ang mga ito ng walang pag-aalinlangan. Kahit pa ang kanyang mamahaling barong ay halos madikit sa maduming kalsada. Doon, sa maliit na pagkilos na yon, naramdaman ni Trining ang isang kirot sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay na may tumutulong sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Hindi siya sanay na pinapahalagahan ang mga mumunting bagay na meron siya. Hindi ka marunong magsinunggaling, Trining. Noon pa man, ang mga mata mo ang nagsasabi ng totoo. Sabi ni Gabriel habang ibinibigay ang mga gulay. Ang kanyang tinig ay mahinahon, parang isang panyo na nagpupuna sa isang sugat. Narinig ko ang tungkol kay Anton. I'm sorry. Napalunok si Trining. Salamat, Gabriel. Pero kailangan ko nang umalis. Naghihintay ang biyenan ko. Sandali! Pigil ni Gabriel. Kinuha niya ang isang card mula sa kanyang pitaka at iniabot ito kay Trining. Isa na akong abogado ngayon. Kung kailangan mo ng tulong, kahit anong tulong, tumawag ka lang. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng ito ng mag-isa. Trining na ni Trining yung card at hindi Gabriel M. Ilustre. Ang pangalang iyon ay tila isang kislap ng liwanag sa gitna ng kanyang madilim na kwento. Ngunit bago pa siya makasagot, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap nila.
Ang bintana NG sa sakyan ay unti-unting bumaba. Doon, sa loob ng malamig na loob ng kotse, ay nakaupo si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang matalas na patalim na tumitistis sa pagkatao ni Trining. Walang emosyon sa kanyang mukha, ngunit ang higpit ng pagkakahawak niya sa kanyang rosaryo ay nagsasabi ng isang babala. Hindi nagsalita ang matanda. Tiningnan lang niya si Gabriel. Pagkatapos ay kay Trining, bago muling itinaas ang bintana. Ang tunog ng pagsara ng salamin ay tila isang hatol na nagpapatigil sa oras. Kailangan ko nang umalis, Gabriel. Salamat, mabilis na sabi ni Trining. Tumakbo siya patungo sa sakayan ng jeep, hindi na lumingon pa, kahit nararamdaman niyang nakatitig pa rin ang lalaki sa kanyang likuran. Habang nakasakay sa jeep, mahigpit na hawak ni Trining ang card ni Gabriel sa loob ng kanyang bulsa, katabi ng resibo ng sugal ni Anton. Dalawang magkaibang mundo, isang mundo ng pananakit at isang mundo ng posibleng kaligtasan. Ngunit alam ni Trining, ang bawat segundo ng pakikipag-usap niya kay Gabriel ay may katumbas na parusa mula kay Doña Esmeralda. Pagdating niya sa mansion, bumungad sa kanya ang katahimikan ng salas. Ngunit alam ni Trining, ito ang katahimikang kasunod ng isang malakas na bagyo. Pera na naman? Akala ko ba dakila kang asawa? Bakit ngayon ay para kang linta na sumisip-sip sa natitira kong lakas? Ang boses ni Anton ay gumaralgal, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding inis. Nakasandal siya sa kanyang malambot na unan sa loob ng pribadong silid ng ospital. Malayo na ang itsura sa lalaking muntik ng malagutan ng hininga, ilang araw lang ang nakalilipas. Sa kanyang kandungan ay nakapatong ang isang mamahaling tablet, tila abala sa pagpili ng bagong set ng golf clubs na bibilhin sa internet. Sa paanan ng kanyang kama, nakatayo si Trinidad. Hawak-hawak niya ang isang maliit na plastik na naglalaman ng mga prutas na binalatan niya para sa asawa. Ang kanyang mga mata ay namumula at pagod, bunga ng walang tulog na gabi. Anton, nakikiusap ako. Ang tinig ni Trining ay tila isang gasgas na plaka, mahina at nanginginig. Kailangan ng nanay ng operasyon. Malubha ang kanyang kondisyon, sabi ni Tia Fe. Kahit kalahati lang ng halaga, ibalik mo lang ang kinuha mong ipon para sa gamot niya noon. Ay isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Anton. Ipon? Trining, lahat ng perang hawak mo ay galing sa pamilya ko. Huwag mo akong sumbatan tungkol sa pera habang nakahiga ako rito at nagpapagaling mula sa stress na ibinibigay mo sa akin. Sa labas ng silid, ang tunog ng mga yabag ng sapatos na deta kong ay unti-unting lumalapit. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Bella na may bitbit na isang malaking buke ng bulaklak at nakasuot ng sunglasses na tila ba pupunta sa isang fashion show sa halip na sa ospital. Oh, hi Trining, nandito ka na naman pala? Ang boses ni Bella ay puno ng sarkasmo. Lumingon siya kay Anton at agad na lumambot ang kanyang mukha. Hon, are you ready? Sabi ng doctor, you need some fresh air. Nagpa-reserve na ako sa club. Kahit man lang makita mo ang green, baka sakaling bumilis ang recovery mo. Anton, parang awa mo na. Muling pagsusuma mo ni Trining, hindi na pinapansin ang presensya ni Bella. Ang nanay ko, wala siyang ibang inaasahan kundi ako. Enough! Sigaw ni Anton. Ang tunog ng kanyang paghampas sa side table ay nagdulot ng pagyanig ng mga basong nakapatong doon. Isang matalim na ingay na tila ba pumunit sa katahimikan ng silid. Sabi nang wala akong pera. Kung gusto mong iligtas ang nanay mo, humanap ka ng paraan. Tutal, sanay ka naman sa hirap, di ba? Umalis ka na. Ayaw kong masira ang araw ko. Tumayo si Anton. Tinulungan ni Bella na isuot ang kanyang mamahaling jacket. Ang bawat kilos nila ay tila isang nakakainsultong sayaw sa harap ng nagdurugong puso ni Trining. Ang bango ng pabango ni Bella ay humalo sa amoy ng gamot sa silid, isang kombinasyon na nagdulot ng pagkahilo kay Trining. Habang naglalakad palabas ang dalawa,
ni hindi lumingon si Anton sa kanyang asawa. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang mabigat na hatol na nag-iwan kay Trining sa gitna ng kawalan. Mabilis siyang nagtungo sa pampublikong ward kung nasaan ang kanyang ina. Ang amoy rito ay malayo sa karangyaan ng silid ni Anton. Amoy ng pawis, ihi, at desperasyon. Natagpuan niya ang kanyang ina, si Aling Rosa, na nakahiga sa isang manipis na kama. Ang bawat hininga nito ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Dahan-dahang lumapit si Trining at hinawakan ang tuyot at nanginginig na kamay ng kanyang ina sa pagitan ng mga rehas ng kama. Ang lamig ng bakal ay gumuhit sa kanyang palad, isang paalala ng kanyang kawalang kapangyarihan. "Nay, andito na ako," bulong niya, habang ang isang mainit na luha ay pumatak sa kulubot na balat ng matanda. "Patawarin mo ako, Nay. Patawarin mo ako dahil wala akong kwentang anak." Hindi sumagot ang kanyang ina. Tanging ang mahinang tunog ng oxygen tank ang maririnig sa paligid, isang regular at malungkot na ritmo na tila ba bumibilang sa natitirang sandali ng buhay nito. Sa kabilang dako ng ospital, alam ni Trining na nagtatawanan si Anton at Bella habang nag-i-enjoy sa sariwang hangin. Nilulustay ang perang sana ay makakapagligtas sa buhay ng kanyang ina. Ang bawat segundo ng katahimikan sa ward ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Gaano katagal bago tuluyang mapatid ang huling hibla ng pag-asa? At ano ang gagawin ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang pait at galit? 500 piso na lang po. Kahit iyan lang po ang idagdag nyo. Kailangan lang po talaga para sa gamot ng nanay ko. Ang boses ni Trinidad ay halos hindi na marinig sa tindi ng panginginig habang nakatayo siya sa harap ng isang sanglaan. Ngunit ang lalaki sa likod ng makapal na salamin ay ni hindi man lang nag-angat ng tingin. Patuloy lamang sa pagbibilang ng pera na tila ba ang bawat piraso ng papel ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng isang tao. Sa labas, ang langit ay madilim at nagbabanta, kapareho ng nararamdaman sa loob ng kanyang dibdib. Dahil sa kawalan ng pag-asa, nagtungo si Trining sa isang sikat at mamahaling hotel sa kabayanan. Palitaan niya mula sa isang driver na doon idadaos ang isang marangyang pagdiriwang. Pagdating niya, ang bawat hakbang niya sa pulang carpet ay tila isang malaking kasalanan. Nakasuot siya ng luma at kupas na blusa. Hawak-hawak ang isang munting plastik ng gamot na kulang ang laman. Mula sa malaking salaming pintuan, nakita niya ang lahat. Ang liwanag ng mga chandelier ay tila mga bituin na bumaba sa lupa. Sa gitna ng bulwagan, nakita niya si Anton. Nakasuot ito ng isang mamahaling tuxedo, tila walang bakas ng sakit na nagpabagsak sa kanya ilang araw lang ang nakalilipas. At sa tabi nito, si Bella. Nakasuot ang kabit ng isang makinang na gown na kulay ginto, tila isang reyna na tinatanggap ang bati ng lahat. "Happy birthday, Bella!" Ang masayang sigaw ng mga panauhin ay umabot hanggang sa labas. Tila bawat tawa nila ay isang sampal sa mukha ni Trining. Nakita ni Trining si Anton na naglabas ng isang maliit na pelus na kahon. Pagbukas nito, isang kwintas na may malalaking hiyas ang bumungad. Isang hiyas na ang halaga ay sapat na sanang makapagbayad ng 10 operasyon para sa kanyang ina. Nanlambot ang mga tuhod ni Trining. Ang perang ipinagkait sa kanya para sa buhay ng kanyang ina ay ginamit lamang para sa isang gabi ng karangyaan ng isang kabit. "Anton! Anton! Pakiusap!" Sigaw ni Trining habang sinusubukang pumasok sa loob. Ngunit, bago pa man siya makalapit, 2 malalaking lalaki na nakasuot ng uniforme ng security ang humarang sa kanya. "Bawal po ang gusgusin dito, ma'am. Alis na po." "Asawa ako ng lalaking yon. Kailangan ko lang siyang makausap, mamatay na ang nanay ko." Pilit na kumakawala si Trining, ngunit ang bawat pagtulak sa kanya ng mga security ay tila nagpaparamdam sa kanya na siya ay isang basura na kailangang ilayo sa paningin ng mga mayayaman. Bumagsak si Trining sa semento, sa tapat mismo ng pintuan ng hotel.
Ang lamig ng ulan na nagsisimulang pumatak ay humalo sa init ng kanyang mga luha. Nakita niya si Anton na tumingin sa labas. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata, ngunit mabilis ding umiwas ang asawa at mas lalong idinikit ang sarili kay Bella. Ang kawalang pakialam sa mga mata ni Anton ang tuluyang pumatay sa kung anong natitira pang pag-ibig sa puso ni Trining. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila gawa sa mabigat na bakal. Nilakad niya ang daan pabalik sa ospital nang walang sapatos, hindi na nararamdaman ang mga bato at dumi na tumutusok sa kanyang mga paa. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang mabilis at gulugulong hininga. Pagdating niya sa public ward, ang katahimikan ay tila isang malaking kumot na bumabalot sa buong paligid. Nakita niya ang kama ng kanyang ina na napapalibutan ng mga puting tela. Walang ingay ng makina, wala nang tunog ng oxygen tank. Trining, ang boses ni Tia Fe ay puno ng pait. Lumapit ang matanda at niyakap siya ng mahigpit. Wala na ang nanay mo. Kanina lang, pagkaalis mo. Hindi na niya kinaya ang huling atake. Walang luhang lumabas sa mga mata ni Trining. Ang sakit ay masyadong malalim para sa isang simpleng pag-iyak. Tumingin siya sa bintana kung saan ang anino ng hotel na pinuntahan niya ay makikita pa rin sa malayo. Doon, may musika at sayawan. Dito, may katahimikan at kamatayan. Sa gitna ng kadiliman ng ward, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang mensahe mula kay Anton. Huwag kang gagawa ng eksena, Trining. Nakakahiya sa mga business partners ko. Bukas na tayo mag-usap. Dahan-dahang binitawan ni Trining ang kanyang phone. Ang bawat salita ng asawa ay tila isang huling pako sa krus na kanyang pinapasan. Hinarap niya ang malamig na katawan ng kanyang ina at hinaplos ang noo nito. Isang sumpa ang nabuo sa kanyang isipan. Isang sumpang hindi na kailanman mababali. Ang amoy engine na tutunaw na kandila at ang halimuyak ng mga lantang bulaklak ay tila isang mabigat na kumot na nakabalot sa maliit at madilim na silid ng punerarya. Walang marangyang musika, walang mga bisitang nakasuot ng mamahaling alahas, tanging ang mahinang hikbi ni Tia Fe at ang tulo ng ulan sa bubungan ang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Nakatingin si Trinidad sa maputlang mukha ng kanyang ina sa loob ng simpleng kabaong. Ang bawat linyang nakaukit sa noo ni Aling Rosa ay alaala ng isang buhay na puno ng sakripisyo. Sakripisyong nauwi lamang sa wala dahil sa kasakiman ng ibang tao. Hindi na umiiyak si Trining. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang tuyong balon. Wala nang maibigay na luha. Tanging ang malalim at madilim na kailaliman na lamang ang natitira. Sa loob ng 3 araw na burol, ni minsan ay hindi sumipot si Anton. Ang tanging ipinadala ni Nito ay isang malaking korona ng mga bulaklak na may nakasulat na pangalan ng kumpanya, tila isang patalastas sa gitna ng trahedya. Alam ni Trining, abala ang kanyang asawa sa pag-aayos ng gulo sa kanilang negosyo. O baka naman ay abala sa pagpapatahan kay Bella na hanggang ngayon ay nag-iinarte pa rin. Trining, anak, kumain ka na muna. Pag-aalala ni Jefe habang iniaabot ang isang platitong may biskwit. Hindi po ako gutom, tiya. Busog na po ako sa pait. Tugon ni Trining. Ang kanyang boses ay malamig. Walang emosyon. Na tila ba ang babaeng nagsasalita ay hindi ang Trinidad na kilala ng lahat. Kinuha niya ang maliit na litrato ng kanyang ina na nakapatong sa ibabaw ng kabaong. Hinaplos niya ang salamin nito. Sa sandaling iyon, isang sumpa ang binuo niya sa kanyang isipan. Hindi ito ang sigaw ng isang biktima, kundi ang bulong ng isang mangangaso. Ang Trinidad, na marunong magpatawad, ay namatay na kasabay ng huling hininga ng kanyang ina. Ang Trinidad na natira ay ang siyang maniningil sa bawat sentimo ng dangal na ninakaw sa kanya. Pagkatapos ng libing, bumalik si Trining sa mansyon ng mga Sandoval. Pagpasok niya sa malaking pintuan, ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng kasinungalingan. Nakita niya si Doña Esmeralda na nakaupo sa kanyang paboritong silya, nagbabasa ng Biblia
habang humihigop ng tsaa. Dahan-dahang lumapit si Trining at lumuhod sa paanan ng matanda. Isang kilos na tila pagpapakumbaba, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay ang nagbabagang galit. Nay, andito na po ako. Patawarin niyo po ako kung naging pabaya ako nitong mga nakaraang araw. Ibinaba ni Doña Esmeralda ang kanyang salamin at tiningnan ang manugang. Ang kanyang muka ay noening pagdududa, ngunit nang makita ang namumutla at tila basag na hitsura ni Trining, unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon. Isang mapanuring ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mabuti at natauhan ka na, Trinidad. Ang kamatayan ay bahagi ng buhay, ngunit ang pagsisilbi sa pamilyang ito ay isang tungkulin na hindi mo dapat tinatalikuran. Sabi ng matanda habang hinahaplos ang ulo ni Trining. Huwag kang mag-alala. Hanggat sumusunod ka sa akin, hindi ka namin pababayaan. Opo, Nay. Susunod po ako sa lahat ng gusto nyo. Kayo na lang po ang natitira sa akin. Bulong ni Trining, habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad para pigilan ang pagduwal. Nang gabing yon, sa loob ng kanyang silid, kinuha ni Trining ang isang mamahaling shawl na gawa sa seda, isang regalo ni Doña Esmeralda noong nakaraang Pasko na madalas niyang ipagmalaki. Kinuha niya ang isang mitya at sinindihan ito. Pinanood niya kung paano dahan-dahang lamunin ng apoy ang bawat hibla ng tela. Ang tunog ng pagtupok ng apoy sa seda ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Ang bawat piraso ng abo na nalalaglag sa sahig ay simbolo ng bawat kadena na unti-unti niyang pinuputol. Tumayo siya at lumapit sa cabinet kung saan may isang nakatagong double wall. Doon, sa likod ng mga lumang damit ay nakatago ang isang itim na folder, ang mga dokumento ng buwis ni Anton at ang mga resibo ng sugal na nakuha niya mula sa bahay ni Bella. Ito ang kanyang baraha. Ito ang kanyang magiging sandata. Sa kabilang silid, narinig niya ang malakas na tawa ni Anton habang nakikipag-usap sa telepono. Marahil ay kay Bella. Hinayaan niya lang ang ingay na yon. Hindi na siya nasasaktan. Ang bawat tawa ng asawa ay nagbibigay lamang sa kanya ng higit na lakas para tapusin ang lahat. Kinabukasan, magang gumising si Trining. Nagluto siya ng paboritong agahan ni Doña Esmeralda at inihanda ang lahat ng gamot nito nang may kasamang matamis na ngiti. Ang matanda ay tila kampanteng-kampante na. Iniisip na ang trahedya ay tuluyan ng bumasag sa espiritu ni Trining. Hindi alam ng matanda na ang katahimikang ito ay hindi ang pagsuko ng isang alipin, kundi ang nakakabinging katahimikan bago ang pagragasa ng isang mapanirang bagyo. Nakaluhod man sa harap ng biyanan, ang mga mata ni Trining ay nakatingin na sa malayo. Sa sandaling ang bawat luha niya ay mapapalitan ng hustisya. Ang maliit na opisina ni Gabriel ay tila isang lihim na kanlungan sa gitna ng magulong lungsod. Malayo sa marangya ngunit mapanlinlang na mansyon ng mga Sandoval, ang bawat sulok dito ay amoy kape at lumang libro. Isang amoy na nagbibigay ng kakaibang kapanatagan sa pusong matagal nang nakakulong sa pait. Sa ibabaw ng malapad na lamesang gawa sa madilim na kahoy, nakalatag ang mga dokumentong kinuha ni Trinidad mula sa silid ni Anton. Ang mga papel na ito, na tila mga inosenteng puting pahina, ay ang mga piping saksi sa bawat kasinungalingan at pagnanakaw na ginawa sa kanya. Sigurado ka ba rito, Trining? Kapag sinimulan natin ito, wala na itong balikan. Seryosong tanong ni Gabriel habang tinititigan ang mga pirma ni Trining sa mga papeles. Matagal na akong wala sa balikan, Gabriel. Noong ilibing ko ang nanay ko, isinama ko na rin sa hukay ang takot ko. Tugon ni Trining. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, bagkus ay puno ng isang malamig na determinasyon na kahit si Gabriel ay bahagyang nagulat. Tumayo si Gabriel at nagtungo sa isang maliit na pantry sa sulok. Narinig ni Trining ang mahinang tunog ng pagbuhos ng mainit na tubig sa isang tasa. Ang usok nito ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Inilapag ni Gabriel ang isang tasa ng tsaa sa harap ni Trining. Uminom ka muna. Alam kong hindi ka pa nakakakain ng maayos.
Malambot na sabi ng lalaki. Dahan-dahang hinawakan ni Trining ang tasa. Ang init nito ay gumuhit sa kanyang mga palad. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang pakiramdam na may nag-aalaga sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Hindi siya sanay na pinagsisilbihan. Sa loob ng 10 taon, siya ang laging nagsisilbi, ang laging yumuyuko, ang laging nagbibigay hanggang sa wala nang matira sa kanya. Salamat, bulong niya, habang nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit mabilis niyang pinigil ang anumang emosyon. Hindi ngayon ang oras para umiyak. Bumalik si Gabriel sa pag-aaral ng mga dokumento. Bilang isang abogado na, dalubhasa sa mga krimen sa pananalapi, mabilis niyang napansin ang mga butas na hindi makikita ng ordinaryong tao. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong at ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang matinding galit na pilit niyang itinatago. Ang hayop na yon, bulalas ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang dagundong ng kulog sa loob ng tahimik na silid. Hindi lang niya ninakaw ang lupa mo, Trining. Ginamit niya ang pangalan mo para maging front sa mga transaksyong hindi dumaan sa legal na proseso. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Trining. Ang kaba ay muling bumabalik sa kanyang dibdib. May mga dummy accounts dito na nakapangalan sa'yo. Ang mga perang pumapasok at lumalabas ay hindi galing sa lehitimong negosyo ng mga Sandoval. Ang mga ito ay galing sa malalaking talo sa songbak sa labas ng bansa na pilit nilang nililinis sa pamamagitan ng mga pirma mo. Paliwanag ni Gabriel habang itinuturo ang mga numerong tila ba mga itim na langgam na gumagapang sa papel. Tumingin si Trining kay Gabriel. Sa gitna ng kanyang takot, napansin niya ang isang kakaibang kinang sa mga mata ng lalaki. Gabriel, bakit parang mas galit ka pa sa akin? May alam ka ba tungkol sa pamilya nila na hindi ko alam? Saglit na natigilan si Gabriel. Iniiwas niya ang kanyang tingin at dahan-dahang isinara ang folder. Lahat tayo ay may utang na dapat singilin sa kanila. Trining, huwag mo nang alalahanin yon. Ang mahalaga ngayon ay protektahan ka. Inabot ni Gabriel ang kamay ni Trining na nakapatong sa lamesa. Hindi ito isang mapusok na hawak, kundi isang mahinahon at matibay na pangako ng proteksyon. Sa sandaling iyon, tila ba ang pader na itinayo ni Trining sa paligid ng kanyang puso ay bahagyang nagkaroon ng lamat. Ito ang plan natin. Simula ni Gabriel sa kanyang professional na tono ng Taglish. We will gather more original copies. Kailangan nating makuha ang mga logbooks ni Anton na madalas niyang itago sa opisina ni Bella. If we can link the money laundering to the casino syndicate, hindi lang sila mawawalan ng yaman, mabubulok sila sa kulungan. Ngunit habang nagsasalita si Gabriel, muling binuklat ni Trining ang huling pahina ng isang report. Doon, nakita niya ang isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi ito pangalan ng negosyante, kundi isang pangalan na madalas niyang marinig sa mga balita tungkol sa pinakamalaking sindikato ng iligal na sugal sa bansa. Gabriel, tingnan mo ito. Nanginginig na itinuro ni Trining ang pangalan sa ibaba. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Diyos ko, Anton is not just gambling, Trining. He is laundering money for the Black Dragon Syndicate. Ginamit kanila para maging panakip butas sa mga krimeng pambansa. Ang bawat pirma ni Trining ay hindi lang pala paglilipat ng lupa, kundi isang tiket patungo sa bilangguan o sa kamatayan kung sakaling malaman ng sindikato na may nakakaalam sa kanilang operasyon. Ang bawat tibok ng puso ni Trining ay tila isang timer ng bombang malapit ng sumabog. Ang laban na akala niya ay tungkol lang sa dangal ay naging laban na pala para sa kanyang mismong buhay. Ang tiwala ay parang isang kristal na baso. Kapag nabasag, ang bawat piraso nito ay nagiging matalas na sandata na kayang pumatay. Ang boses ni Trinidad sa kanyang sariling isipan ay malamig pa sa yelong inilalagay niya sa baso ni Anton. Nakaupo ang kanyang asawa sa balkonahe ng mansyon, nakatanaw sa malawak na hardin habang si Bella ay nakasandal sa balikat nito, tila isang linta na ayaw bumitaw.
Ang bawat halakhak ni Bella ay tila isang insulto sa katahimikan ng hapon, ngunit si Trining ay nananatiling walang kibo habang inilalapag ang merienda sa kanilang harap. Salamat, Trining. Mabuti naman at alam mo na ang lugar mo rito. Nakanggising sabi ni Bella nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Walang anuman, Ma'am Bella. Gusto ko lang siguraduhin na komportable kayo habang nagpapagaling si Anton. Mahinahon niyang sagot. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakayuko, isang huwad na pagpapakumbaba na unti-unting lumalason sa kumpiyansa ng dalawa. Nang pumasok si Bella sa loob ng bahay para kuhanin ang kanyang nakalimutang bag, mabilis na kumilos si Trining. Habang abala si Anton sa pagbabasa ng dyaryo, dahan-dahan niyang inilapag ang isang maliit na lukot na papel sa ilalim ng ashtray, isang papel na sadyang ginawa nila ni Gabriel. Ilang sandali pa, kunwari ay nagpuna si Trining ng lamesa at sadyang napatabig ang ashtray. Nalaglag ang papel sa paanan ni Anton. Ano ito? Tanong ni Anton, sabay pulot sa papel. Ay, pasensya na po, sir. Nakita ko po yan sa loob ng sasakyan ni Ma'am Bella kanina habang nililinis ko ang upo. Akala ko po ay basura lang, kaya itinabi ko muna. Paliwanag ni Trining, ang kanyang boses ay puno ng kunwaring kaba. Binuksan ni Anton ang papel. Ang kanyang mukha na dati ay maputla ay biglang nag-iba ng kulay. Isa itong sulat kamay na note, isang listahan ng mga halaga ng pera na dinala sa isang bangko na hindi pamilyar kay Anton. At sa ilalim ay may nakasulat na pangalan ng isang lalaki. Investment for our future. P. Nakita ni Trining ang panginginig ng mga panga ni Anton. Ang selos at ang takot sa pera ay dalawang bagay na madaling magpaliyab sa isang lalaking tulad ng kanyang asawa. Sa isip ni Anton, habang siya ay naghihingalo at baon sa utang sa sindikato, ang kanyang kabit ay nagtatago na pala ng sariling pondo kasama ang ibang lalaki. Trining, umalis ka na rito. Huwag mong babanggitin kay Bella na nakita ko ito. Madiing utos ni Anton. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasugatan. Opo, sir. Mabilis na sagot ni Trining. Nagkubli si Trining sa likod ng makapal na kurtina sa loob ng salas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Maya-maya pa, narinig niya ang tunog ng mabibigat na yabag ni Bella pabalik sa balkonahe. Hon, let's go? Malapit na ang appointment natin sa... Sino si Victor, Bella? Ang tanong ni Anton ay parang isang putok ng baril na bumasag sa mahinahong hapon. What? Sinong Victor? Anong sinasabi mo? Ang boses ni Bella ay naging matinis at puno ng pagkalito. Huwag mo akong lokohin. Ano ito? Bakit may itinatago kang pera sa ibang account? Balak mo ba akong takasan ngayong alam mong hinahabol na ako ng mga tao ni Mr. Chen? Muling sigaw ni Anton. Ang tunog ng pagtapon niya ng baso sa sahig ay umalingaw-ngaw. Ang pagkadurog ng bubog ay tila musika sa pandinig ni Trining. You're crazy, Anton! Wala akong alam dyan. Baka gawa-gawa lang yan ng kung sino para sirain tayo. Sigaw ni Bella. Nagsisimula ng humagulgol. Mula sa kanyang pinagtataguan, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Trining. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Ang kuta na akala nila ay hindi matitibag ay nagsisimula nang magkaroon ng malalalim na lamat. Ang bawat sigaw ni Anton at bawat iyak ni Bella ay kabayaran sa bawat luhang ibinuhos ni Trining sa harap ng kabaong ng kanyang ina. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-aaway, narinig ni Trining ang mahinang tunog ng pagdating ng isang sasakyan. Hindi ito ang sasakyan ni Doña Esmeralda. Ang tunog ng makina ay mas malakas, mas agresibo. Sumilip si Trining sa bintana at nakita ang isang itim na bana huminto sa harap ng gate. Tatlong lalaking nakasuot ng itim na jacket at may mga takip sa muka ang bumaba. Ang lamig ng kaba ay muling bumagtas sa kanyang gulugod. Ang Black Dragon Syndicate. Hindi sila naghihintay ng paliwanag. Hindi sila nakikinig sa mga away ng magkasintahan. Dumating sila para maningil at ang tanging kabayaran
na tinatanggap nila ay dugo. Sino ang unang magsasakripisyo para iligtas ang sarili? Ang asawang duwag o ang kabit na gahaman? Ang bawat yabag ng mabibigat na bota sa marmol na sahig ng sala ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay biglang naging kasing lamig ng semento sa sementeryo. Mula sa ituktok ng hagdan, nakita ni Trinidad si Anton na nanginginig. Ang pawis sa noo nito ay parang natutunaw na kandila, habang si Doña Esmeralda ay nananatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang devosyonal na aklat. Nasaan ang pera, Sandoval? Ang tinig ng lalaking nakaitim ay walang emosyon, parang kalawang na kumakain sa bakal. Hindi kami pumunta rito para sa inyong drama. Isang linggo na ang lumipas sa usapan. May inaayos lang kaming transaction. Nautal na sagot ni Anton. Muntik na siyang matumba sa sariling mga paa kung hindi lang siya napahawak sa gilid ng sofa. Ang asawa ko. Ang asawa ko ang humahawak ng mga accounts ngayon. Siya ang makakapagpaliwanag. Nanlaki ang mga mata ni Trining sa likod ng kurtina. Ang sariling asawa, ang lalaking pinag-alayan niya ng 10 taon ng buhay, ay itinataya siya sa mga lobo para lamang iligtas ang sariling balat. Bumaba si Doña Esmeralda sa hagdan ng may marahang hakbang, ang tunog ng kanyang tsinelas ay tila isang babala. Huwag kayong mag-alala, mga Ginoo, ang pamilyang Sandoval ay marangal. Kung may pagkakamali man sa mga dokumento, iyan ay dahil sa kapabayaan ng aming tauhan na si Trinidad. Siya ang nakapirma sa lahat ng utang. Siya ang dapat ninyong kausapin. Sa isang iglap, naramdaman ni Trining ang hapdi ng katotohanan. Hindi lang siya alipin sa bahay na ito. Siya ay isang alay, isang sacrificial lamb na inihanda ni Doña Esmeralda mula pa noong unang araw na pinalagda siya sa mga papeles. Mabilis na nagtungo si Trining sa kusina, kung saan nasalubong niya si Tiafe. Ang matanda ay may bitbit na basahan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Lumapit ito at bumulong sa kanya. Ang hininga nito ay amoy luya at kaba. Trining, anak, narinig ko ang plano nila kanina sa silid. May mga pulis na paparating. Tinawagan sila ni Doña Esmeralda para palabasin na ikaw ang nagnakaw ng pera ng kumpanya at ikaw ang nakikipag-ugnayan sa sindikato. Gusto kanilang ipakulong para malinis ang pangalan ni Anton. Ang mabilis na bulong ni Tia Fe ay tila isang saksak sa likod ni Trining. Salamat, Tia. Hindi ako papayag. Tugon ni Trining. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng biktima, kundi ang boses ng isang babaeng handang sumunog ng tulay. Tumakbo si Trining sa maliit na opisina ni Doña Esmeralda sa gilid ng kusina. Alam niya kung nasaan ang orihinal na logbook, ang tunay na listahan, kung saan nakasulat ang bawat sentimong ibinayad ni Anton sa sindikato gamit ang sariling pirma ng asawa, hindi ang sa kanya. Habang naririnig niya ang malakas na pagtatalo sa sala at ang papalapit na tunog ng sirena ng pulis sa labas, mabilis niyang kinuha ang itim na folder. Pinalitan ni Yaya ang laman nito ng mga pekeng resibo ng sugal ni Bella na sadyang ginawa ni Gabriel. Sa bawat paggalaw ng kanyang mga kamay, tila nararamdaman niya ang gabay ng kanyang yumaong ina. Trining, nasaan ka? Ang sigaw ni Doña Esmeralda ay bumasag sa katahimikan ng kusina. Lumabas si Trining ng may kalmado at maputlang mukha. Bit-bit ang isang tray ng tsa. Andito po ako, Nay. Naghahanda lang po ng maiinom para sa mga bisita. Eksaktong paglabas niya ay ang marahas na pagbukas ng malaking pintuan. Ang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis sa labas ay tila isang mabilis na kidlat na tumama sa loob ng sala. Pumasok ang mga awtoridad. Bit-bit ang isang puting papel, isang search warrant. Doña Esmeralda Sandoval, may ulat kaming natanggap tungkol sa malaking anomalya sa inyong pananalapi at kaugnayan sa mga iligal na aktibidad, sabi ng hepe ng pulisya. Salamat at dumating kayo, hepe. Nakanggiting sabi ni Doña Esmeralda habang itinuturo si Trining. Ayan ang taong hinahanap nyo. Siya ang may hawak ng lahat ng accounts.
Siya ang nagnakaw sa amin para ibayad sa kanyang mga utang. Tumingin ang mga pulis kay Trining, ngunit sa halip na matakot, dahan-dahang inilapag ni Trining ang tray at iniabot ang itim na folder sa hepe. Hepe, matagal ko na pong hinihintay ang pagkakataong ito. Narito po ang lahat ng ebidensya, hindi po sa akin, kundi ang tunay na nagpapatakbo ng lahat sa bahay na ito. Ang boses ni Trining ay matatag, tila isang bato sa gitna ng agos. Luminggo ng hepe sa folder, pagkatapos ay kay Anton at Doña Esmeralda. Ang nangiti sa mga labi ng matanda ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding takot nang mapansin niyang ang folder na hawak ng pulis ay hindi ang folder na inihanda niya para idiin ang manugang. Sino ang tunay na mabubulok sa likod ng rehas? At ano ang gagawin ni Doña Esmeralda ngayong ang sariling bitag ay nakasakal na sa kanyang leeg? Ang kasakiman ay parang isang apoy na kahit gaano karaming gatong ang ilagay mo, hindi kailanman magsasabi ng sapat. Ang bawat salitang iyon ay tila isang sumpa na lumulutang sa loob ng madilim na sala ng mansyon. Pagkatapos ng gabi kung kailan dinaluhong sila ng mga pulis, ang pamilya Sandoval ay parang mga basang sisiw na pilit naghahanap ng masisilungan. Bagaman pansamantalang nakaiwas sa rehas si Anton dahil sa mga teknikalidad na inayos ng kanilang mga bayarang abogado, ang kanilang yaman ay unti-unti nang natutuyo sa ilalim ng investigasyon. Sa gitna ay nakatahimikang puno ng takot. Isang bagong balita ang nagbigay ng huwad na pag-asa sa kanila. Isang misteryosong mamumuhunan mula sa Macau na nagpakilala bilang Mr. Gabriel Tan ang nagpahayag ng interes na isalba ang bumabagsak na kumpanya ni Anton kapalit ng isang malaking bahagi ng kanilang operasyon sa Songbak. Naka-uniforme pa rin ng pambahay, si Trinidad ay tahimik na naglalakad sa paligid ng hapagkainan. Bit-bit ang isang pitsel ng malamig na tubig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakayuko, ngunit ang kanyang pandinig ay matalas na nakatutok sa lalaking nakaupo sa harap ni Anton. Suot ang isang mamahaling suit na kulay abo at may suot na salamin na tila nagtatago ng kanyang tunay na katauhan. Si Gabriel ay hindi na ang abogadong kalaro ni Trining sa dumi ng kalsada. Siya ngayon ay isang larawan ng kapangyarihan at karangyaan. I don't usually invest in companies with legal issues, Mr. Sandoval. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay malalim at may autoridad na tila ba ang bawat salita ay may katapat na milyon-milyong piso. But I heard you have connections that are unique, and I like unique opportunities. Mr. Tan, I assure you, those issues are just misunderstandings. Mabilis na sagot ni Anton, ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali na tila isang taong malunod na gustong kumapit sa kahit anong lumulutang na kahoy. Ang asawa ko, si Trinidad, siya ang may hawak ng accounts na may problema. But we're fixing it. If you invest now, we can double your money in 6 months. Sa tabi ni Anton, si Bella ay tila isang pusa na nakakita ng ginto. Hinahaplos nito ang kanyang buhok habang hindi inaalis ang tingin kay Gabriel. And I can personally oversee the marketing of our new gaming rooms, Mr. Tan. I believe we have a lot to talk about in private. Ay isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Trining habang ibinubuhos niya ang tubig sa baso ni Gabriel. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kristal ay tila isang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang kisap mata, isang mabilis, ngunit malalim na palitan ng mensahe na tanging sila lamang ang nakakaalam. Heto na sila, Gabriel. Ang kanilang sariling kasakiman ang magluluto sa kanila. Ang bulong ng isip ni Trining. I need to see the original ledgers first, not the ones you showed the police. Ani Gabriel habang dahan-dahang itinatabi ang kanyang baso. I need to know exactly how much money is being moved through your offshore accounts. Only then can I sign the check. Nagkatinginan si Anton at Bella. Ang takot at ang pagnanasa sa pera ay naglalaban sa kanilang mga mukha. Alam nila na ang pagpapakita ng mga lihim na dokumentong yon ay mapanganib. Ngunit ang pangako ng bilyon-milyong piso ni Mr. Tan ay mas malakas kaysa sa kanilang ingat. Of course, Mr. Tan, we can arrange that tonight.
Mabilis na sabi ni Anton, hindi alintana ang babalang sulyap ni Doña Esmeralda mula sa malayo. Excellent, sabi ni Gabriel. Tumayo siya at bago lumabas, muli niyang tiningnan si Trining na kunwari ay abala sa pagpupunas ng lamesa. The servant has a very steady hand. You're lucky to have such loyal people in this house. Nang makaalis si Gabriel, ang sala ay muling napuno ng ingay ng pag-aaway. Hon, did you see him? He's the key. Kapag nakuha natin ang pera niya, we can leave this place and settle in Hong Kong. Bulong ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng pangarap na hango sa dumi. I know! Pero kailangan nating makuha ang logbook mula sa vault ni Mama nang hindi niya nalalaman. Ayaw niyang pakawalan ng ebidensya. Sagot ni Anton. Mula sa anino ng kusina, pinanood ni Trining ang dalawang hayop na nagpaplano sa sarili nilang pagkawasak. Ang bitag ay inilatag na ng may kasamang matamis na pen. Ang bawat hakbang nila patungo sa pera ni Mr. Tan ay isang hakbang patungo sa madilim na bangin ng katotohanan. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, narinig ni Trining ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ng library. Sumilip siya at nakita si Bella na may hawak na isang flashlight, dahan-dahang lumalapit sa vault ni Doña Esmeralda. Ang kabit ay hindi na makapaghintay sa plano ni Anton. Balak nitong unahan ang lahat at itakas ang impormasyon para sa sariling pakinabang. Sino ang unang magtataksil sa sariling pamilya para sa gintong hindi naman sa kanila? At ano ang gagawin ni Trining na ngayong ang gulo ay nagsisimula na ring lumamon sa mga taong akala niya ay magkakampi. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa loob ng engranding bulwagan ng Grand Plaza Hotel ay tila mga nanunuyang mata na nakatitig sa lahat ng dumi sa ilalim ng mabangong pabango ng mga panauhin. Ito ang gabi ng anibersaryo, ONG Sandoval Group, isang gabing dapat sana ay magpapatibay sa kapangyarihan ng pamilya. Ang bawat tugtog ng biolin ay humahalo sa tunog ng tawanan at pag-umpog ng mga basong kristal na lumilikha ng isang kapaligirang puno ng huwad na karangalan. Sa gitna, NG entablado, nakatayo si Anton Sandoval. Ang kanyang tuksido ay walang kasing kinis at ang kanyang muka ay puno ng kapalaluan habang hinahawakan ang isang gintong tropeo. Sa tabi niya, nakasuot ng isang makinang na gown na kulay ginto, si Bella ay kumakaway sa mga reporter na tila ba siya ang tunay na may-ari ng gabing iyon. Ipinapakita namin ang tagumpay na ito sa lahat ng naniwala sa Sandoval Group. Ang boses ni Anton ay umalingaw sa buong bulwagan, puno ng kasinungalingan. Ang danggal at integridad ang aming pundasyon. Mula sa madilim na sulok ng backstage, pinanood ni Trinidad ang bawat galaw ng kanyang asawa. Ngunit hindi na siya ang Trinidad na nakasuot ng apron at amoy langis. Ngayong gabi, suot niya ang isang simpleng itim na bestida na yakap ang kanyang katawan, isang kulay ng pagdadalamhati para sa kanyang ina at pagkapaslang sa kanyang nakaraan. Sa kanyang tabi, nananatiling tahimik si Gabriel. Ang presensya nito ay tila isang matibay na pader na nagbibigay sa kanya ng lakas. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay sapat na para pakalmahin ang naglalaban-labang damdamin sa loob ni Trining. Handang-handa na ako, Gabriel. Panahon na para matapos ang palabas na ito. Tugon ni Trining. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bulwagan. Isang malakas na bulong-bulungan ang bumalot sa karamihan. Ang malaking projector screen sa gitna ng entablado, dapat sana ay isang video ng kasaysayan ng pamilya Sandoval ang ipapalabas. Ngunit sa halip na mga larawan ng charity works, ang unang lumabas ay isang malinaw na video ni Anton at Bella sa loob ng isang madilim na silid sa kasino. Tawa ng tawa habang binibilang ang mga bundle ng pera na galing sa sindikato. Natahimik ang buong paligid. Ang bawat hininga ay tila napatid. Sumunod na lumitaw ang mga dokumento ng bangko, mga transaksyong nakapangalan kay Trinidad, ngunit ang mga pirma sa gilid ay malinaw na ginaya ng sulat kamay ni Anton. At ang huling larawan ay ang pinakamasakit, ang video ni Bella na pinagtatawanan ang diwa ng yumaong ina ni Trining habang hawak ang isang mamahaling alahas
Ang bawat panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang salitang hiya at kahihiyan ay tila mga bubuyog na lumilipad sa paligid. Namutla si Anton. Ang kanyang tropeo ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga kamay at bumagsak sa sahig, na lumikha ng isang matalim na tunog ng pagkabali ng plastik at metal. Dahan-dahang lumabas si Trinidad mula sa anino. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ng entablado ay tila mga hakbang ng isang reynang nagbabalik sa kanyang trono. Huminto siya sa harap ni Anton na ngayoy tila isang basang sisiw na hindi makapagsalita. Inagaw ni Trining ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng asawa. Ang tagumpay na ipinagmamalaki niyo ay itinayo sa ibabaw ng mga luha at dugo ng mga taong tinuring niyo lang na kasangkapan. Simula ni Trining, ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng 10 taon ng pagtitiis. Hindi ito gabi ng anibersaryo. Ito ang gabi ng inyong huling hininga sa lipunang niloko nyo. Tumingin si Trining sa audience kung nasaan si Doña Esmeralda na nakatayo, malapit sa front row. Ang mukha ng matanda ay naging kulay ube sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa manugang na dati ay inaapak-apakan niya lamang. You piece of trash. Sinisira mo ang pamilyang Sandoval. Sigaw ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na pilit pinuputol ang tensyon sa hangin. Biglang sumugod ang matanda paakyat ng entablado. Ang kanyang muka ay puno ng pagnanais na saktan si Trining. Itinaas niya ang kanyang kamay para muling isampal ang kapangyarihan sa mukha ng manugang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pumikit si Trining. Hindi siya yumuko. Sa isang mabilis na galaw, bago pa man dumapo ang palad ng matanda, isang kamay ang humarang dito. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Gabriel sa braso ni Doña Esmeralda ay nagpatigil sa lahat ng ingay sa loob ng bulwagan. Tapos na ang oras ng pananakit niyo, senyora, malamig na sabi ni Gabriel. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis sa labas ng hotel na tila ba isang koro na nagbabadya ng katapusan. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, mabilis na lumapit si Bella kay Anton. Hindi para damayan ito, kundi para agawin ang clutch bag nito na naglalaman ng mga susi ng kanilang pinagtataguang vault. Sino ang unang mahuhulog sa kamay ng batas? At ano ang gagawin ni Anton ngayong ang dalawang babaeng pinakaimportante sa buhay niya ay tuluyan ng nagdeklara ng digmaan laban sa kanya? Ang bawat hakbang ng mga alagad ng batas sa loob ng bulwagan ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa bawat pangarap ng pamilya Sandoval. Ang dating puno ng musika at tawanan na Grand Plaza ay napalitan ng nakakabinging bulungan ng mga bisita at ang malakas na boses ng hepe na nagbabasa ng karapatan ng mga suspek. Anton Sandoval, Bella Di Maguiba at Doña Esmeralda Sandoval, kayo ay nasa ilalim ng aresto para sa kasong money laundering, falsification of public documents at estafa. Ang boses ng pulis ay tila isang malamig na hangin na nagpapatigil sa pag-inog ng mundo ni Anton. Hindi maaari. Nagkakamali kayo. Ang asawa ko ang nagnakaw ng lahat. Pagsusumamo ni Anton habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis at ang kanyang dating maayos na tuksido ay gusot-gusot na. Tila sumasalamin sa kanyang pagkatao na unti-unti nang nadudurog. Diyan ka magaling, Anton. Ang ituro ang iba para iligtas ang sarili mong balat. Ang tinig ni Trinidad ay tila isang matalim na espada na humihiwa sa katahimikan. Humakbang siya palapit sa asawa. Sa bawat yabag ng kanyang sapatos, tila binabawi niya ang bawat piraso ng kanyang dangal na matagal nang inapak-apakan. Dahan-dahang itinaas ni Trining ang kanyang kaliwang kamay. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang gintong singsing sa kasal, ang simbolong nagtali sa kanya sa impyerno sa loob ng 10 taon. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Anton at inilapag ang singsing sa palad nito. Ang singsing na ito ay simbolo ng pangako ng pagmamahal, ngunit para sa iyo isa lamang itong tanikala
para gawin akong alipin. Ngayong gabi, malaya na ako. Isama mo yan sa kulungan dahil iiyan na lamang ang matitira sa'yo. Ang boses ni Trining ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may dalang pait na nagpatahimik kay Anton. Samantala, sa gilid ng entablado, si Bella ay tila isang baliw na pilit na itinatago ang clutch bag sa kanyang likuran. Wala akong kinalaman dito. Si Anton ang nag-utos sa lahat. Ginamit niya lang ako. Sigaw ng kabit. Habang ang mga luha ay nagpapahid sa kanyang makapal na makeup, ginagawa siyang mukhang isang karakter sa isang nakakatakot na palabas. Huwag ka nang magmalinis, Bella. May hawak kaming video ng lahat ng transaksyon mo sa Black Dragon Syndicate. Malamig na sabi ng isang pulis, habang mabilis na ikinakandado ang mga bakal na posas sa kanyang mapuputing bisig. Ang tunog ng paglock ng bakal ay tila isang huling hatol na bumasag sa lahat ng ilusyon ni Bella ng karangyaan. Si Doña Esmeralda naman ay nananatiling nakatayo, ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Ang bawat salitang binitawan ng pulis tungkol sa pagkumpiska ng kanilang mga ari-arian at pag-freeze ng kanilang bank accounts ay tila mga saksak sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kaban na pinuno niya ng nakaw na yaman ay biglang naglaho, na tila ba isang usok na tinangay ng hangin. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang pangalan ng mga Sandoval. Bulong ng matanda, habang dahan-dahang nanghihina ang kanyang mga tuhod. Hindi pangalan ng binuo niyo, Nay. Isang kasinungalingan ang itinayo niyo sa ibabaw ng buhay ng mga taong pinahirapan niyo. Sabi ni Trining habang nakatitig sa biyenan. Walang bahid ng awa sa kanyang mga mata, tanging ang kapayapaan ng isang taong nakakuha na ng katarungan. Sa isang iglap, bumagsak ang katawan ni Doña Esmeralda sa sahig ng entablado. Ang tunog di kanyang pagbagsak ay tila isang huling tuldok sa kwento ng kanilang kapangyarihan. Habang isinasakay sila sa sasakyan ng pulis, ang mga bisitang dati ay yumuyuko sa kanila ay naglabas ng kanilang mga cellphone, kinukunan ang bawat segundo ng kanilang kahihiyan. Tumayo si Trinidad sa gitna ng bulwagan, habang ang liwanag ng mga chandelier ay tumatama sa kanyang mukha. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang kamay ni Gabriel na humawak sa kanyang balikat, isang mahinahon at matibay na hawak na nagsasabing tapos na ang laban. Ang amoy ng ulan sa labas ay humalo sa amoy ng mga bulaklak sa loob, na tila ba naghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Naiwan ang mansyon na walang laman. Ang bawat gamit ay lalagyan na ng seal ng gobyerno. Ang kaharian NG mga Sandoval ay tuluyan ng gumuho, at sa pag-alis ng sasakyan ng pulis, ang tanging naiwan ay ang katahimikan ng gabi at ang simula ng isang bagong bukas. Trining, hawak mo na ang titulo ng lupa. Sa wakas, naibalik na sa iyo ang tanging pamana ng mga magulang mo. Ang tinig ni Gabriel ay kasing hinhin ng simoy ng hangin sa gitna ng bukirin. Ngunit ang bawat salita niya ay tila isang mainit na haplos sa puso ni Trinidad. Nakatayo sila sa gitna ng malawak na lupain sa probinsya, kung saan ang luntiang palayan ay sumasayaw sa saliw ng mahinang ihip ng hangin. Ang amoy ng basang lupa at ang bango ng mga bulaklak ng kape ay tila naghuhugas sa lahat ng malansang alaala ng mansyon sa syudad. Dahan-dahang hinawakan ni Trinidad ang papel. Ramdam niya ang gaspang ng dokumento sa kanyang mga daliri. Isang piraso ng papel na naging dahilan ng kanyang labis na pagdurusa. Ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang kalayaan. Wala na ang amoy ng lavender oil na nagpapaalala sa kanyang pagkaalipin. Ang kanyang mga kamay, bagaman may mga bakas pa ng hirap, ay malaya na. Salamat, Gabriel. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin ako sa harap nila. Mahinang tugon ni Trinidad habang nakatanaw sa malayo. Hindi dahil sa akin, Trining, dahil iyan sa tapang mo. Pinatunayan mong ang isang pusong binuo sa hirap ay hindi basta-basta madudurog ng ginto, sabi ni Gabriel. Humakbang siya palapit, sapat lang para maramdaman ni Trinidad ang init ng kanyang presensya, ngunit may sapat na distansya para sa respeto. Ilang buwan na ang lumipas mula nang gumuho ang kaharian ng mga Sandoval. Ngayon, ang lumang bahay ng mga magulang ni Trinidad ay muli niyang binuhay,
Hindi lang ito basta tirahan. Ginawa niya itong isang santuwaryo ng pag-asa. Isang maliit na sentro kung saan tinuturuan niya ang mga kababaihang nakaranas ng pang-aapi kung paano bumangon at magkaroon ng sariling kabuhayan. Naglalakad sila patungo sa isang maliit na burol kung saan nakalibing ang kanyang ina. Ang tunog ng mga tuyong dahon na natatapakan nila ay tila isang mahinahong ritmo ng paglimot. Pagdating sa puntod ni Aling Rosa, lumuhod si Trinidad at dahan-dahang inilapag ang isang bungkos ng sariwang puting rosas. Nay, maayos na po ang lahat. Wala na tayong utang na loob sa kanila. Ang lupang ito ay atin na uli. Bulong niya habang hinahaplos ang malamig na marmol ng lapida. Isang banayad na patak ng luha ang gumuhit sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng pait, kundi luha ng kapayapaan. Narinig ni Trinidad ang mahinang tunog ng pagdating ng isang motorsiklo sa ibaba ng burol. Ang kartero ay may iniabot na isang sobre kay Gabriel. Nang buksan ito ng abogado, isang pamilyar na sulat ang bumungad. Galing ito sa abogado ni Anton. Isang sulat mula sa loob ng bilangguan, sabi ni Gabriel habang iniabot ang sobre kay Trinidad. Tiningnan ni Trinidad ang sobre. Ang pangalan ni Anton ay nakasulat doon sa paraang nanginginig at tila nawawala ng pag-asa. Marahil ay puno ito ng pagsisisi o baka naman ay muling humihingi ng tulong. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang isipan ang bawat sampal, bawat pangungutya at ang gabing namatay ang kanyang ina habang si Anton ay nagsasaya. Ngunit sa halip na buksan ang sulat, dahan-dahan itong pinunit ni Trinidad. Ang bawat piraso ng papel na nalalaglag at tinatangay ng hangin ay tila mga anino ng nakaraan na tuluyan na niyang pinalaya. Wala na kaming dapat pag-usapan, Gabriel. Ang Trinidad na asawa ni Anton ay matagal nang namatay, sabi niya nang may matibay na paninindigan. Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ano ang plano mo ngayon, Trinidad? Plano kong mabuhay para sa sarili ko at para sa mga taong nangangailangan ng tulong ko. Ngumiti si Trinidad, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Habang palubog ang araw, ang langit ay nagkulay kahel at lila. Na tila ba isang higanteng canvas na nagpapakita ng kagandahan matapos ang isang madilim na bagyo. Naglakad sila pabalik sa sentro. Ang kanilang mga anino ay magkasunod na gumuguhit sa lupa. Isang mahinahong katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang katahimikang hindi na kailangang punan ng maraming salita. Ngunit, bago sila makarating sa pintuan, muling tumigil si Trinidad nang marinig ang isang pamilyar na boses mula sa loob ng sentro. Isang boses na humihingi ng tulong. Isang boses na puno ng takot at pait. Isang babaeng kakadating pa lamang. Bit-bit ang isang sanggol at may bakas ng pasa sa muka. Sa sandaling iyon, nalaman ni Trinidad na ang kanyang misyon ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang katanungan na nananatili sa kanyang isipan. Handa na nga ba siyang tanggapin ang bagong pag-ibig na iniaalay ni Gabriel? O mananatili mo na siyang matatag sa kanyang sariling piling? Ang tunay na paglaya ay hindi lamang ang pagkaputol ng mga tanikala, kundi ang pagkatutong lumipad muli kahit may mga pilat pa ang iyong mga pakpak. Ang mga salitang ito ay tila isang bulong sa hangin habang pinapanood ni Trinidad ang paglubog ng araw sa abot tanaw ng kanyang palayan. Ang bawat hibla ng palay na yumuyuko sa hangin ay tila bumabati sa kanya. Isang tahimik na pagkilala sa babaeng minsan nang nadurog, ngunit ngayon ay mas matatag pa sa semento. Sa loob ng kanyang munting tahanan, narinig niya ang mahinang iyak ng sanggol ng babaeng tinulungan niya kanina. Lumapit si Trinidad at hinawakan ang kamay ng ina nito, si Maricel. Nakita niya sa mga mata ng babae ang takot na dati ay nananahan din sa kanyang sariling mga mata. Dito ka muna, Maricel, walang mananakit sa iyo rito. Mahinahong sabi ni Trinidad habang iniaabot ang isang baso ng mainit na gatas. Ang bawat pasa sa iyong balat ay maghihilom din, gaya ng paghilom ng aking puso.
Isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Pagbukas ni Trinidad, nakita niya si Gabriel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang seryosong abogado na nakasuot ng barong. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong. Bit-bit ang isang supot ng mga biniling tinapay at kape. Nabalitaan mo na ba ang balita sa bayan? Tanong ni Gabriel habang papasok sa loob. Naglakad sila patungo sa balkonahe kung saan ang amoy ng gabi ay nagsisimulang bumalot sa paligid. Ang tunog ng mga kuliglig ay tila isang orkestra ng kalikasan na nagbibigay ng kapayapaan sa kanilang pag-uusap. Tungkol ba kay Doña Esmeralda? Tanong ni Trinidad. Ang kanyang boses ay walang pait, tanging isang malalim na pagtanggap sa katotohanan. Nakita siya ng isa sa mga tauhan ko sa isang barong-barong sa Tondo. Ang mansyon nila ay tuluyan nang naibenta sa subasta. Ang dating reyna ay nakatira na ngayon sa lugar na dati ay kinalapastanganan niya. Ani Gabriel. Si Anton naman, tinanggihan ang kanyang petisyon para sa parol. Mananatili siya sa loob habang buhay. Si Bella, iniwan na siya ng lahat at ngayon ay nahaharap sa panibagong kaso ng panloloko. Huminga ng malalim si Trinidad. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Noon, ang mga kamay na ito ay nanginginig sa takot sa tuwing maririnig ang boses ni Doña Esmeralda. Ngayon, ang mga kamay na ito ay nagbibigay ng pag-asa sa iba. Hindi ko sila kinasusuklaman, Gabriel. Ang puot ay isang mabigat na bagahe na ayaw ko nang dalhin. Bulong ni Trinidad. Ang kapayapaan na nararamdaman ko ngayon ay sapat na kabayaran sa lahat ng nawala. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Trinidad na nakapatong sa rehas ng balkonahe. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng isang bagong simula. Trining, matagal na kitang hinihintay, hindi lang bilang abogado mo, kundi bilang taong laging nakatingin sa'yo mula sa malayo. Ngayong malaya ka na. May puwang pa ba para sa akin? Tinitigan ni Trinidad si Gabriel. Nakita niya sa mga mata nito ang katapatan na hindi niya naramdaman kay Anton. Ngunit sa halip na sumagot agad, dahan-dahang isinandal ni Trinidad ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang amoy ng kape at ang presensya ng lalaki ay tila isang lunas sa lahat ng kanyang pagod. Huwag tayong magmadali, Gabriel. Gusto ko munang namnamin ang bawat segundo ng aking pagiging Trinidad. Mahinahong sagot ni Trinidad. Ngunit huwag kang alis sa tabi ko. Sa lilim ng pag-asang ito, gusto kong ikaw ang kasama kong manood sa bawat pagsikat ng araw. Isang mahimbing na katahimikan ang namayani sa pagitan nila, habang ang huling kislap ng araw ay tuluyang naglaho sa abot-tanaw. Walang halikan, walang mabulaklak na salita, tanging ang pagdadaiti ng kanilang mga balat at ang pag-uunawaan ng kanilang mga puso. Ang Trinidad na dati ay biktima, ay tuluyan ng pinalitan ng isang Trinidad na arkitekto ng sarili niyang kaligayahan. Isang taon ang mabilis na lumipas, na tila ba isang ilog na humugas sa lahat ng bakas ng putik sa buhay ni Trinidad. Ang santuwaryo ng pag-asa ay hindi na lamang isang munting pangarap. Ito ay isa ng masiglang komunidad kung saan ang amoy ng bagong luto na kape at ang tunog ng mga makina ng pananahi ay nagbibigay ng bagong ritmo sa bawat umaga. Ang bawat babaeng narito ay may sariling kwento ng hapdi. Ngunit sa ilalim ng paggabay ni Trinidad, ang kanilang mga mata ay muling natututong tumingin sa liwanag ng walang takot. Nakatayo si Trinidad sa beranda ng kanyang lumang bahay. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Pinanood niya ang mga bata na nagtatakbuhan sa malawak na damuhan. Ang kanilang mga tawa ay tila isang matamis na himig na pumupuno sa hangin. Sa sandaling iyon, tinanong niya ang kanyang sarili. Napatawad na ba niya ang mga Sandoval? Huminga siya ng malalim. Dinarama ang sariwang hangin na pumasok sa kanyang mga baga. Ang pagpapatawad para kay Trinidad ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang lahat ng pasakit o ang pagpayag na muling pumasok ang mga ito sa kanyang mundo. Ang pagpapatawad ay ang desisyon niyang pakawalan ang bawat kadena ng galit na nagtali sa kanya sa nakaraan. Hindi niya kailangang yakapin ang kanyang mga kaaway para sabihing malaya na siya.
Sapat na ang katotohanang wala na silang kapangyarihang saktan ang kanyang damdamin. Nabalitaan niya mula kay Tia Fe na si Doña Esmeralda ay madalas makitang nakatulala sa gilid ng riles, hawak ang isang basag na rosaryo at humihingi ng barya sa mga dumadaan. Si Anton naman ay balitang laging nanginginig sa loob ng selda, takot sa sariling anino at sa mga taong pinagkakautangan niya. Ito ang katarungang hindi idinaan sa dahas, kundi sa natural na daloy ng tadhana. Ang bawat luha ni Trinidad noon ay nagkaroon ng katapat na ganti, hindi dahil sa siya ay naghiganti, kundi dahil ang universo ay hindi kailanman natutulog sa gitna ng kawalang katarungan. Isang mahinang tunog ng mga yabag sa kahoy na sahig ang nagpalingon sa kanya. Si Gabriel, bit-bit ang isang bungkos ng ligaw na bulaklak. Wala itong dalang mamahaling alahas o mabulaklak na pangako. Tanging ang katapatan na nakaukit sa bawat linya ng kanyang mukha. Masyado ka na namang malalim ang iniisip, Trinidad. Mahinahong sabi ni Gabriel habang inilalagay ang mga bulaklak sa isang lumang banga. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko mula sa gabing may dala akong bibingka sa ilalim ng ulan. Ngumiti si Trinidad, isang ngiting puno ng kapanatagan. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang matibay na pundasyon ng kanyang bagong simula. Ang gabing iyon ang huling gabi ng iyong pagkaalipin. Ang Trinidad na kaharap ko ngayon ay ang tunay na ikaw, matapang, malaya, at karapat-dapat na mahalin ng buong buo. Dahan-dahang isinandal ni Trinidad ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel. Narinig niya ang regular at matatag na tibok ng puso ng lalaki. Isang tunog na nagpaparamdam sa kanya na sa wakas, narating na niya ang kanyang tunay na tahanan. Walang mabulaklak na pahayag, tanging ang pagdampi ng kanilang mga balat at ang pag-uunawaan ng kanilang mga kaluluwa sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag ng dapit hapon. Ang huling aral na iniwan ni Trinidad sa lahat ay simple lamang. Ang katarungan ay hindi laging matatagpuan sa pagpunit ng balat ng kaaway, kundi sa pagbuo muli ng sarili mong pagkatao. Ang pagmamahal ay hindi dapat isang sakripisyo ng iyong dangal, kundi isang pagdiriwang ng iyong halaga bilang isang tao. Sa paglubog ng araw, ang bawat bituin na nagsisimulang kumislap sa langit ay tila mga piping saksi sa tagumpay ng isang babaeng hinubog ng sakit, ngunit pinanday ng pag-asa. Si Trinidad ay hindi na lamang isang asawa o isang biktima. Siya ay si Trinidad, ang babaeng sumulat ng sarili niyang wakas. At ang wakas na yon ay simula pa lamang ng isang walang hanggang kapayapaan. Ang bawat kislap ng bituin sa langit ng probinsya ay tila mga mata ng ating mga mahal sa buhay na nakamasid, nagpapaalala na matapos ang mahabang gabi, lagit-laging may umagang darating na puno ng katahimikan at bagong pag-asa. Magamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga at pagsama sa akin sa bawat hakbang ng masalimuot na ngunit makabuluhang paglalakbay ni Trinidad. Aminado ako, habang isinusulat ko ang bahaging nahulog ang bibingka ni Trining sa putikan sa tapat ng ospital, ganoon na lamang ang hapdi sa aking puso. Pakiramdam ko, hindi lang ang kakaning iyon ang nadumihan, kundi ang mismong dangal ng isang ulirang asawa na tinapakan ng mga taong dapat sana ay nag-aalaga sa kanya. Ang kwentong ito ay hinubog mula sa mga pira-pirasong katotohanan ng buhay na madalas nating makita sa paligid at inialay ko ang maraming oras ng pagninilay upang mabigyan ng boses ang bawat babaeng nakakaranas ng ganitong uri ng pagtataksil at pang-aapi. Sa inyong palagay, tama lang ba ang naging desisyon ni Trinidad na wag nang buksan at basahin ang sulat ni Anton mula sa bilangguan? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, pipiliin niyo rin ba ang ganap na pananahimik kaysa sa pakikipag-usap sa taong sumira sa inyong pangarap? Habang nakikinig kayo sa aking tinig, nasaan kaya kayo ngayon? Marahil ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya, naglalaban ng mga damit, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Ikuwento niyo naman sa akin sa comment section
Kung anong bahagi ng buhay ni Trining ang pinakanagpaiyak o nagbigay sa inyo ng lakas. Ang inyong mga kwento ay mahalaga sa akin at narito ako para makinig. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang audio na ito para mas marami pa tayong kababaihan na matulungang makahanap ng kanilang sariling lakas. Hangad ko ang inyong kaligtasan at matibay na kalooban. Tandaan nyo, ang inyong puso ay parang isang gintong sing-sing. Maaaring marumihan ng putik, ngunit hinding-hindi mawawala ang tunay nitong kislap at halaga. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Pamagat ng kwento. Trinidad, ang pagbangon sa lilim ng pag-asa.